Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Napansin mo ba yung mga relasyon o pagkakaibigan na dati, araw-araw nag-uusap, pero ngayon, wala na. Wala namang malaking away, walang sigawan, walang it's over moment pero pareho kayong natahimik. At sa katahimikan na yon, biglang nagbago ang lahat. Tahimik, pero mabigat. Tahimik, pero may mga tanong na hindi nasasagot. At sa totoo lang, minsan yung mga ganitong katahimikan, mas malakas pa kaysa sa sigaw, mas masakit pa kaysa sa salitang paalam. Pero teka, may tanong ako. Bakit nga ba ganun? Bakit pag pareho ng walang imik? Parang may bumibitaw, may nawawala, may nagbabago, at higit sa lahat bakit sa katahimikan? Doon mo lang talaga nakikilala kung sino ka. Sa totoo lang, hindi madaling tanggapin yung ganitong klase ng silence. Kasi tayong mga tao, likas tayong naghahanap ng sagot, ng closure, ng assurance. Kapag may katahimikan, naiisip natin agad, may mali ba ako? Ayaw na ba niya? Ano yung nangyari? Pero minsan, hindi naman laging may sagot. Minsan, kailangan mo lang matutong umupo sa gitna ng katahimikan at pakinggan yung sarili mong puso. Sabi nga ni Marcus Aurelius, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Ibig sabihin, kung puro takot, duda, at galit ang laman ng isip mo, yun din ang kulay ng kaluluwa mo. Pero kung matututo kang manahimik ng may kapayapaan, doon mo makikita yung tunay mong lakas. Kapag pareho ng tahimik, may dalawang pwedeng mangyari. Una, pwedeng tuluyang magkalayo. Pangalawa, pwedeng pareho kayong lumalim hindi sa isa't isa kundi sa sarili ninyo. Kasi sa katahimikan, nawawala yung ingay ng ego, yung laro ng sino ang unang magme-message o sino ang may kasalanan. Bigla mong makikita, teka lang, bakit ba ako laging naghahabol? Bakit ba ako natatakot kapag wala siyang paramdam? At dun mo marirealize hindi pala siya ang dapat mong habulin. Ang dapat mong hanapin, yung sarili mong kapayapaan. May mga tao kasing umaasa na kapag tumahimik, mawawala yung koneksyon. Pero minsan, doon nga nabubuo ang tunay na koneksyon kasi pareho kayong natututo ng respeto. Respeto sa espasyo, respeto sa katahimikan, respeto sa sarili. Tahimik hindi dahil tapos na, kundi dahil parehong pagod. Tahimik hindi dahil galit, kundi dahil gusto niyong pareho munang huminga. At minsan, yung hinga na yun pala yung simula ng pagbabago. Alam mo kung ano ang pinakamahirap sa lahat? Yung pigilan ang sarili mong maghabol, yung pilitin mong huwag magpadala sa takot. Kasi likas tayong gusto ng sagot, gusto ng reaksyon, gusto ng closure. Pero sabi nga ng mga Stoic, hindi mo kailangang kontrolin ang nangyayari. Ang kailangan mong kontrolin ay kung paano ka tumutugon. So, habang wala kayong communication, habang pareho kayong tahimik, isipin mo, baka ito yung pagkakataon na ibinibigay ng buhay para lumakas ka, hindi para mawalan ka. Baka yung katahimikan, hindi parusa kundi proseso. Hindi pagtatapos, kundi pahinga. Minsan kasi, kapag tumahimik ang mundo sa paligid mo, dun mo lang maririnig yung boses ng sarili mong kaluluwa. At kapag nakilala mo na yung boses na yon, hindi mo na kailangan ng validation ng iba. Hindi mo na kailangang habulin yung mga sagot na minsan, wala naman talagang kasagutan. Ang katahimikan, hindi laging walang laman. Minsan, puno ito ng aral, ng paghilom, ng kapatawaran, kahit walang salitang nabanggit. At yung taong natutong manahimik, yung taong hindi na kailangang ipaliwanag ang lahat yon, yung taong malaya. Kaya kung nasa ganitong yugto ka ngayon, yung pareho na lang kayong tahimik, huwag mo agad isipin na talo ka. Tahimik ka, oo, pero matatag. Tahimik ka, pero nagigising ka sa kung sino ka talaga. At sa totoo lang, dun nagsisimula ang lahat ng pagbabago sa mga sandaling wala kang sinasabi, pero ang dami mong natututunan. Tahimik ka nga, pero sa loob mo, ang daming ingay, di ba? Parang may nag-aaway na boses sa isip mo, isa nagsasabing, kumilos ka, mag-message ka. Tapos yung isa naman kalmado lang, wag muna, hintayin mo lang, di lahat kailangang sagutin. At sa gitna ng gulong yon, doon mo mararamdaman yung tunay na laban hindi sa pagitan mo at ng ibang tao, kundi sa pagitan ng sarili mong emosyon at disiplina. Ang katahimikan kasi, hindi lang basta pagtigil sa salita. Ito yung moment kung saan sinusubok kung gaano mo kakilala ang sarili mo. Kung kaya mo bang manahimik kahit gusto mo nang sumigaw. Kung kaya mong maghintay kahit ang puso mo gustong humabol. Kung kaya mong tanggapin na minsan, hindi mo makukuha yung sagot at okay lang yon. Sabi ni Epictetus, we suffer more in imagination than in reality. Ang totoo, minsan yung iniisip mong sakit, yung mga senaryo sa utak mo, yun talaga ang nagpapahirap sa'yo, hindi yung katahimikan mismo. Kasi pag tahimik ang paligid, biglang maririnig mo lahat. Takot mo, insecurities mo, guilt mo. At dun mo lang nakikita kung gaano ka pala kalakas.
Kasi pinipili mong huwag tumakbo palayo. May mga tao kasing hindi kayang tumahimik kasi pag wala silang marinig, parang nawawala sila. Pero ikaw, kapag natutunan mong kayanin yung tahimik na gabi, yung walang text, walang tawag, walang confirmation, doon ka nagiging kalmado sa loob. At yung kalmadong yun ang hindi matutumbasan ng kahit anong assurance mula sa iba. Tahimik ka pero nagmamasid. Tahimik ka pero natututo kang pakinggan yung mga pattern. Bakit ka ba laging takot maiwan? Bakit gusto mong laging may sagot? At habang tinatanong mo yan sa sarili mo, napapansin mo mas nakakagaan pala pag hindi ka nagmamadaling intindihin ang lahat. Ganito kasi yan. Dati ang bilis mong mag-react. Pag hindi nag-reply, panic agad. Pag may sinabi, depensa agad. Pero ngayon pinipili mong huminga muna. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil ayaw mo nang madala ng emosyon mo. Yan ang sinasabi ng mga Stoic, you have power over your mind, not outside events. Kaya pag tumigil ka sa kakareact, hindi ibig sabihin mahina ka. Ang totoo, dun ka palang lumalakas. Kasi hindi na yung galit mo o takot mo ang nagdedesisyon, ikaw na. At alam mo kung anong nakakatuwa. Kapag natutunan mong tumahimik sa harap ng mga bagay na dati ay pinapansin mo, biglang gumagaan lahat. Hindi dahil wala ka ng pake, kundi dahil alam mo na kung saan ka dapat maglagay ng energy. Di ba minsan, may mga taong gusto lang ng reaction? Kapag hindi mo na sila pinatulan, parang sila naman ang nawawala sa balance. Bakit? Kasi hindi mo na pinaglalaruan yung game nila. At doon mo makikita ang katahimikan pala, hindi kahinaan. Isa itong uri ng lakas na hindi kailangang ipakita o ipaliwanag. Tahimik ka, pero hindi mo alam habang wala kang ginagawa, lumalakas ang loob mo. Tahimik ka, pero unti-unti mong nakikilala kung sino yung may tunay na kapangyarihan sa relasyon. Hindi pala yung laging nagsasalita o nangunguna, kundi yung marunong magtimpe, yung kayang manatiling kalmado kahit umiikot ang mundo. Ang katahimikan, parang salamin yan. Ipinapakita nito kung sino talaga ang may control. Kung dati, ikaw yung laging naghahabol ng closure, ngayon marirealize mo, hindi mo na kailangan ng closure mula sa ibang tao. Kasi natutunan mo ng isara yung mga bagay sa sarili mo. Hindi mo kailangan ng paliwanag, kasi nahanap mo na yung kapayapaan sa loob. At yung peace na yon, grabe priceless. Hindi mo siya mabibili, hindi mo siya mahihingi, at hindi mo rin siya makukuha sa ibang tao. Kailangan mo siyang buuin dahan-dahan sa loob mo. Kaya kung tahimik ka ngayon, huwag mong isipin na walang nangyayari. May malaking pagbabago hindi lang sa relasyon, kundi sa iyo mismo. Yung dating reactive, nagiging reflective. Yung dating insecure, nagiging grounded. Yung dating laging humahabol, ngayon natutong maghintay. At minsan, yung pinakamagandang sagot hindi galing sa mensahe, hindi galing sa tawag kundi sa sariling katahimikan mo. Habang tumatagal ang katahimikan niyong dalawa, mapapansin mo, unti-unti kang nagbabago. Hindi mo na hinahanap yung mga sagot na dati. Parang hindi mo kayang mabuhay ng wala. Hindi mo na tinitingnan kung sin ba o hindi. At higit sa lahat, hindi mo na hinahabol yung mga bagay na hindi na talaga para sa'yo. Ang katahimikan, may kakaibang kapangyarihan. Sa simula, nakakatakot siya. Pero habang natututo kang makinig sa loob mo, napagtatanto mong yung takot, unti-unting, napapalitan ng kalma. At yung kalma na yun pala yung totoong power. Kasi totoo to, sa relasyon laging may power balance. Minsan, yung isa laging naghahabol, at yung isa laging lumalayo. Pero pag pareho na kayong tumahimik, biglang nagbabago ang laro. Walang humahabol, walang umiiwas kaya pareho kayong napipilitang humarap sa sarili. At dito lumalabas yung totoo. Yung taong sanay na kontrolin ka sa emosyon, biglang nawawala sa rhythm. Kasi hindi mo na ibinibigay yung reaction na inaasahan niya. Tahimik ka, compose ka, steady ka. At sa tahimik mong paraan, pinapaalala mo, hindi mo kailangang habulin ang sino mang lumayo. Kasi ang may hawak ng peace mo, ikaw. Sabi nga ni Seneca, he who is brave is free. At totoo yan. Kasi yung tapang na hindi agad mag-react, yung lakas ng loob na huwag maghabol, yan ang tunay na kalayaan. Kalayaan mula sa pagdepende sa iba para maramdaman mong mahalaga ka. Kalayaan mula sa guilt, mula sa what-ifs, mula sa mga tanong na paulit-ulit na lang umiikot sa isip mo. May ibang bagay na hindi mo kailangang ipilit. May mga tao na kailangan mo lang palayain ng tahimik. Hindi dahil galit ka, kundi dahil mahal mo na yung sarili mo ng sapat para piliin ang kapayapaan. Tahimik ka pero marunong ka nang bumitaw. Tahimik ka pero hindi na dahil wala kang boses kundi dahil alam mo na kung kailan ka dapat magsalita at kailan ka dapat manahimik. Yan ang level ng maturity na hindi natutunan sa madaming salita, kundi sa dami ng gabi na umiiyak ka ng tahimik hanggang sa mapagod at matutong patahimikin na lang ang puso mo. Kasi minsan ang tunay na closure hindi mo makukuha sa iba. Kailangan mong ibigay sa sarili mo. Kailangan mong sabihin, tama na, salamat sa aral, pero tapos na.
At pag nasabi mo yun ng walang galit, nang may kapayapaan yun ang tunay na growth. At ang ganda nun, kasi bigla mong mapapansin hindi ka na nagigising na may bigat sa dibdib. Hindi ka na nagche-check ng phone every hour. Hindi mo na iniisip kung may babalik pa ba. Kasi alam mong kahit hindi bumalik, buo ka pa rin. Tahimik ka pero sa loob mo, may bagong lakas. Yung dating umaasa, ngayon marunong na magtiwala sa sarili. Yung dating laging gustong ma-validate, ngayon alam na kung sino siya kahit walang pumupuri. At yung dating natatakot sa pagkawala, ngayon marunong nang magsabi, kung aalis ka, salamat. Pero ako, mananatiling payapa. Ganito pala yung pakiramdam ng pagiging malaya. Hindi ibig sabihin wala ka nang nararamdaman mo pa rin. Pero hindi ka na dinadala ng emosyon mo. Ikaw na ang nagmamaneho. At habang mas pinipili mong manahimik kaysa makipagtalo, mas nagiging matatag ka. Kasi alam mong hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit sino. At dun mo marirealize minsan, hindi mo kailangang marinig ang sorry para makapagpatawad. Hindi mo kailangang marinig ang I miss you para makaramdam ng closure. Ang kailangan mo lang yung tapang na magsabi sa sarili mo, tama na, ngayon pipiliin ko ang kapayapaan kaysa gulo. At sa sandaling yon, yung sandaling pareho na kayong tahimik, yung isa baka lumayo, pero ikaw lumalim. Kasi hindi lahat ng pagkawala, pag-urong, minsan pag-angat, at hindi lahat ng katahimikan pagwawakas. Minsan, simula. Kaya kung naririnig mo to ngayon at nasa gitna ka ng katahimikan, huwag kang matakot. Huwag mong piliting punuin ang puwang. Hayaan mong maging espasyo siya para sa paghilom. Kasi doon sa pagitan ng mga salitang hindi nasabi, doon mo makikita kung gaano ka nakalayo sa dati mong sarili. At kapag dumating yung araw na maramdaman mong kalmado ka na kahit walang sagot, yun na yon. Yun ang sign na natagpuan mo na ang sarili mong kapayapaan. Tahimik pero matatag. Tahimik pero malaya. Tahimik pero buo. Kasi minsan, yung katahimikan na akala mo katapusan, yun pala ang simula ng tunay mong kapayapaan. Kung may natamaan sa puso mo habang pinapakinggan mo to, hindi aksidente yan. Baka ito na yung paalala na kailangan mong marinig na okay lang manahimik, okay lang bitawan, okay lang pumili ng kapayapaan. Kasi minsan, yung hindi mo sinasabi, yun yung nagsasalita para sa kung gaano ka nakalakas. Kung may gusto kang ibahagi tungkol sa mga katahimikan mong pinagdaanan, i-share mo sa comments. Malay mo yung kwento mo, makapagpagaan din ng loob ng iba. At kung gusto mo pa ng ganitong mga usapang pangkalma ng kaluluwa like mo itong video, mag-subscribe ka at samahan mo ako sa bawat tahimik pero makabuluhang paglalakbay ng buhay. Kasi tandaan mo, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Minsan yung pinakamaingay na lakas ay nanggagaling sa tahimik mong tapang. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.